Welcome back sa YouTube channel natin, J-Rise TV. For today's video guys is mag-cut tayo ng glass gamit ang guide or yung ruler. Paano magka-cut ng glass na gamit ang ruler? So tara guys, okay, pakita ko sa inyo guys ang mga basic lang tutorial. So disclaimer lang guys na hindi ako expert dito sa pagka-cut ng salamin, hindi ako expert sa glass in aluminum. So beginner pa lang din po ako. Sinishare ko lang yung mga knowledge ko sa paggawa nito mga ganitong mga trabaho. So sana makatulong to sa mga DIY, sa mga nakabili ng mga cutter, sa mga may balak mag-cut ng sarili nila ng glass o gagawa sila ng sarili nilang mga glass gamit ang produkto, gamit ang glass, kaya ng mga aquarium, kaya ng mga bintana, mga lamesa. So sana makatulong tong video na to guys. So tara guys, let's go back to the video. Let's go! So first guys is mamit tayo ng cutter. So ito yung cutter na gamit ko guys. Ito guys ito ganyan. So tara guys, let's go! So yan guys no, ito yung gamit nating cutter is diamond cutter. Pwede rin itong carbide cutter. So pwede din siya. So first gamitin natin is itong diamond cutter kasi ito yung pinaka basic or ito yung nabibili sa mga glass shop. Yan, basic to siya na cutter guys. So marami mga cutter dito sa Pilipinas o dito sa Saudi Arabia ay gumagamit ng ganito. Pero usually, pag sa mga factory malalakihang gawa na is itong gamit nila. Mas madali itong gamitin itong carbide kaysa dito sa diamond cutter. Kasi sa diamond cutter is kailangan mo ng pulso or pakinggan mo yung tunog ng cutter. Kung mas banayad yung cutting niya or yung tunog niya is para siyang mayroong lagitik na diretso-diretso, hindi putol-putol yung tunog, magandang cutting yun. So pag gagayanin dito sa kabila ay dito sa isang carbide cutter is ganun pa rin, pakinggan mo yung tunog niya, pero mas madali ito siyang gamitin, mas madali kang makakat nito pag gamit ang carbide. So tara guys, first guys is paano gumamit ng, o paano mag-cutting ng salamin gamit ang ruler o guide. So usually gumagamit talaga ng guide, ruler, depende na lang sa diskarte na magka-cut. Pero basic na to siya guys ha, disclaimer ha, hindi ako expert, hindi ako magaling at hindi ako, beginner lang din po ako dito sa glass aluminum. So sinishare ko lang guys yung mga knowledge ko guys dito sa paggawa or pag-cut ng salamin. So tara guys, ito guys, first tutorial is, ito guys, meron tayong sample na glass, different kinds of glass, merong blue, merong clear. So ang kapal nito guys is nasa mga 316. Yan. 216 ba or 1/4? Kasi pasok siya dito. Ito is 1/4. Ito is 316 yata kasi pasok siya dito. Ayan, medyo manipis to siyang blue. Meaning 316 is pasok siya dito guys. As mga 3.5 mm. So, paggamit ng ruler is, yung gamit ko is usually itong ruler. Screen frame na to siya. Screen na, frame ng screen na aluminum. Aluminum to siya guys. Ayan. So, nilalagyan ko lang ng masking tape sa ilalim. So, purpose ng masking tape is para hindi siya dumulas. Hindi siya madaling dumulas kasi pag walang masking tape, halimbawa ito walang masking tape, makinis siya. So, may tendency na paghawak nyo, dudulas siya. Kasi makintab tong glass. Dudulas din yung guide natin, o yung roller. So, nilalagyan ko ng masking tape. Yan, nakita nyo ba? Yan, masking tape yan. Yan, para paglapat niya, is dapat, hindi siya basta-basta nagagalaw. Kasi kunting piga mo lang, kasi dyan yung pipersa yung cutter mo. Dapat straight yung cutting mo at saka sakto yung sukat. Eskwalado kumbaga. So next is, binibend ko siya konti yung ruler. Itong guide na to guys is hindi to straight. Ayan guys oh. So binibend ko yan, ginaganyan ko yan guys oh. Yan. Binibend. Ibibend siya konti para paganyan siya. Diba straight siya. Gaganyan mo siya. Straight yung ruler pero hindi siya na... Hindi dito binibend sa other side, parang ginaganyan siya, ginaganyan, kinukurba. Ito yung guide, ginaganyan siya. Para pag press mo sa salamin, para kunting press mo is fit na fit talaga siya or tawag niyan is para siyang nakalock. About dito. Usually ginagamit ito siya sa mga tataas na mga ruler. Para pag press mo, para siyang lock na din kasi nakapress siya, nakabend siya para siya kukontra yung pwersa niya sa tulak mo. So, tara guys. Sa pag-cutting naman dito is, usually dito ako na side kumakating. Yan, dito sa may parang merong groove na straight. Kasi pantay yan siya dito. Dapat tinitingnan mo talaga is straight yung guide mo dito guys. Oh.
Yan. Straight siya. Kahit dito sa ilalim, bend siya. Pero dito is dapat straight siya. Yung dito na side. And then pag cutting mo guys is dapat yung cutter mo is nakadikit dito sa mismong guide o sa ruler mo. Dikit siya. Ito na side is dikit. Ganyan. And then ganun pa rin siya dapat naka dikit siya dito and then naka 45 degrees siya. Dapat hindi siya pa ganyan. Hindi din siya pa ganyan. Dapat kung ano yung level ng ano mo, ng cutter mo, yan dapat makuha mo yan. Yan na degree. Ayan. Dapat pantayan siya dito. Tsaka dito is nakadikit. Ayan o. Dapat nakadikit yan siya. Kaya sa taas. Dapat pa ganyan yung forma niya. Hindi siya nakaganyan. Hindi siya nakaganyan. Hindi siya nakalabas. Hindi siya nakalabas. Hindi siya nakapaloob. Dapat pantay siya. Yan. So, mas klaro dito na side. So, ganyan siya guys. Ganyan. Dapat dikit. Dikit siya. Dapat press mo din dito. And then pantay din siya. Dapat sa pag-cut mo is merong tagahawak dito sa side at dito sa side. Pero kung maliit lang, kaya mo naman sa kabilang kamay dito at saka sa kabila. So tara, pakita natin guys. Let's go. So dito guys no is yan, gumamit na ako ng guide. Ayan. So swabe lang yung daan ng cutter natin. Dapat pantay hanggang sa dulo yung degree ng pag-cut natin guys. So ganyan na kasimple mag-cut ng salamin no. Siyempre titiltilin mo at yan, baliin mo na lang diretso. Ayan, pag ano guys, medyo kuha nyo na yung tunog ng cutter nyo o yung pulso, medyo madali na lang yan baliin. Ayan guys, yan, napakadali lang at napaka-easy gamitin. Yan, next guys is ginamit natin yung carbide. So ganito lang guys kung gaano siya kadali gawin o gaano kadali siyang gamitin. So hindi ko na ginamit yung guide no. Yan, sinampol ko na kung paano siya kadali or simpleng gamitin. Kahit hindi ka masyadong pumulso dito is pakakat mo siya. Kasi design siya para sa mga kapal na mga salamin. Kaya niya pumutol ng kahit 1/2 na salamin o 1/2 inches na thickness ng glass. Ganun siya kadaling gamitin ang carbide. Sana guys may natutunan kayo sa video natin, and don't forget to like and subscribe, hit the notification bell, and see you on my next video. Peace yo! Let's go!